natin lahat, no, yung required na tahin itong si Zener Racula, no. Ito na yung inasimbol natin pansamantala. Naglagay lang muna tayo ng transistor na output transistor na 5198. I-check natin kung tatama ako dun sa mga voltahe na required ayon dito sa kanyang schematic diagram. Mula dun sa may differential, first stage ng amplifier hanggang dun sa second stage ng amplifier, dun sa may biasing. At titignan din natin sa speaker output niya, yung DC offset niya, kung magsi-0-0 din ako. Hindi ko sigurado. Tingnan natin, no. Ito ay para sa mga baguhan lang na katulad ko po at sa mga professional. Tulungan nyo na lang po kami. Ito, no. At gagamit din tayo ng series bulb para sigurado. Ilalapit natin yung camera para makita natin yung buong circuit. I-check natin yung kanyang mga voltahe. Kung lumabas yung hinihingi ng PDF, no. Ayan, tara. Ilapit natin yung camera. Sa ganitong sitwasyon, ano, kailangan lagi tayong naka-series bulb para sa ating proteksyon ng ating ginagawang amplifier. Ayan, okay naman, no? So, may delay yung ating speaker protection. Lalapit natin yung camera para makita natin yung mula rito sa first stage, no? Sa first stage niya, dito sa kailangan mayroon siyang 0.7 millivolts. So, titignan natin. Then, yung pangalawa ay dito na sa kanyang biasing. Dito sa may TIP42, 0.07 volts din. Yan yung naka-series na diode. Pababa doon sa may 33 ohms, 0.7 millivolts din. And then yung kanyang DCO, kailangan may 0 volts siya. Hindi natin sigurado. Mula rito, ito sa may first stage niya, ito yung tinutukoy dito na yan 33K na yan na itong magkasamang 1815 transistor, naka-series yung 33K, kailangan 0.7 millivolts. So, mula rito, no, sa 33K na ito yung dalawang naka-series na 1815. Kailangan makakuha tayo ng 0.7 millivolts. So, ayun, nakuha naman natin, ano, may 0.705 o 0.7 millivolts. And then, susunod dito sa may biasing natin, ganun din, 0.7 millivolts pa rin siya. Ito sa kanyang kolektor. Kaso ang nakuha natin ay 0.6. Okay na rin siguro yun, ano? 0.6. Kaysa naman sa mas mababa pa siya. Mula rito sa may naka-series na diode niyan. Ayan, o. 0.6 siya. No? Mula rito sa may naka-series na diode. Ito sa kanyang bias sa may TIP42. Ayan. Dito sa may kolektor niya. Kailangan ay 0.07 millivolts din siya. At pababa doon sa may 33 ohms, dapat ganun din, 0.07. Titignan natin. Ayan, kung mula rito, so sa ground lagi itong isa, sa ground, para doon sa mga baguhang katulad ko. Mula rito sa may kolektor niya, yan, ang required niya ay 0.7 millivolts, kaso nakuha natin ay 0.6 millivolts. Okay na rin siguro yun, no? Ayan o, 0.6. And then, pababa doon sa may 33 ohms, ito. So, ang kailangan niya ay 0.7 millivolts, kaso nakuha natin ay 0.6 pa rin. So, okay na rin siguro yun. And then, mamaya luludan natin. Dito nga pala sa kanyang may gain, dito sa gain, ano, ito ay 56K. Ito yung gain niya. Ngayon, kung gusto mo pang palakasin, pwede mo siyang palitan ng 100K. So, kung gusto mo siyang pababain naman, hanggang 22K. Ngayon, titignan naman natin yung kanyang DC out. Mula rito sa may speaker protection, i-ano natin yung camera. So, pasensya na kayo dito sa aking speaker protection. Ito kasi ni-repair ko pa. No? Nasunog dati yung kanyang power supply. Ayan, dito sa may ground niya, so lalampas na tayo dito sa kanyang subil, no? Lalampas na tayo. And then mamaya dito, kailangan 0-0 siya. Kaya lang, ang nakuha natin, no? Ito, 0.13 millivolts. Dapat mag 0-0 siya. Hindi natin nakuha yung kanyang requirements na 0-0. Siguro, ang naiisip ko rito, mula rito sa may diode niya, mula rito sa diode, balak mong lagyan ka pa ng isa, naka-series pang isa, or 007. Kundi kaya, isa pang 33 ohms dito, naka-series. Titignan ko siya kung mag 0-0. Pero sa susunod natin gagawin, ano? Kundi kaya trimmer, pag-aaralan ko pa kung paano pagkabit ng trimmer. Luludan natin mamaya para matesting natin. So far, nakuha naman natin yung kanyang requirements dito sa first stage ng 0.7 millivolts, no? Pagdating nga lang dito sa may TIP42, so nagkulang tayo ng 0.7. Ang nakuha lang natin ay 0.6. Hindi natin alam kung bakit nagkaganon, no? Sa susunod siguro pag-aaralan ko pa rin siya. So kanyang DCO naman, ang requirements niya dapat ay 0 volts. Kaya lang ang lumabas ay 0.015 millivolts. Mamaya lalagyan natin siya ng speaker. Tignan natin kung bumababa yung kanyang DCO habang tumutugtog. Lalagyan natin siya mamaya ng
speaker. So, dito naman, pagdating dito, no, ilalapit ulit natin yung camera. Kung gusto mong mas malinaw yung kanyang mid-in high, mula rito sa may capacitor na 47 UF, ito, naka-series na 1K. Ito, naka-series na 1K. Mula doon sa may 56K, no, sa kanyang gain, diretso sa 1K, diretso rito. Pumapasok ang frequency niya na low, mid, and high. Ngayon, kung gusto mo lang, mid lang talaga, palakasin yung mid niya, pwede mong palitan ito na hanggang 22 UF pababa, no? Hanggang 22 UF. Mula 47 UF pababa hanggang 22 UF, no? So, mawawala na yung kanyang low frequency. So, itatry natin sa susunod na i-demo din natin kung totoo talaga yung sinasabi sa PDF. So, ito yun, no? Mula dun sa may 56K na gain, pwede mo siyang palitan hanggang 100K. Ngayon, kung gusto mo naman bawasan yung gain niya, so Espanyol nga lang salita, hanggang 22K. So ito, pwede mong i-translate sa English. Ayan, so hindi natin nakuha yung 0.7, 0.6 na nakuha natin. And then sa kanyang DCO, sa DC offset, kailangan 0 volts, pero nakuha natin ay 14 o 0.15. Yan. So doon sa mga humingi pala ng PDF nito, hindi kasama yung speaker protection yan. Dinugtong ko lang. So sunod, i-demo natin kung paano pagdugtong. So lagyan natin ng speaker, no? Titingnan natin yung kanyang DC offset. Itong gamit natin, and then virtual DJ tayo. So ito pa lang yung nabubuo natin, pero may nabuo na tayong iba na yung Hiroshi nung kauna-unahan pa. So ito, binabalak kong i-modified pa siya, no? Para mas maganda pa siya. Dito ako nagsisimula sa maliit na to. And then papunta sana sa susunod class H. Sana class H naman sa susunod ang gusto kong pag-aralan, no? Ayon sa kanyang diagram yon. So meron naman tayong nasunod, kaya lang sa ibang biasing niya hindi natin nasunod. Pero titingnan natin yung sounds output niya kung okay, kung anong magiging sounds niya. Huwag laging kalimutan tong ating series bulb. Laging mag-series bulb, no? Kung wala mang series bulb, siguro ay huwag muna lagyan ng transistor output para ligtas lahat ng transistor output. So, okay naman. Titignan ko yung kanyang DCO habang tumutugtog tayo. So, gagamit tayo ng non-copyright music, ano? And then, titignan natin yung kanyang DCO. Susukatin natin kung bumababa siya habang tumutugtog. So, non-copyright music, no? Gagawin tayo. Ilapit natin yung camera para makita natin. So, ayun, no, pag may sound shot, lumalakas siya. So, medyo mababa naman siya, no? Hindi siya, nawawala rin yung kanyang negative, no? Nagpa-positive din siya. So, okay naman. Walang problema dun sa sounds niya. So, mag-check lang siguro tayo dito sa kanyang biasing, no, dito. Kasi, hindi natin nakuha yung requirements volt niya na 0.07 millivolts. 0.06 mababa. Bagay, 1 volt lang naman. So far okay naman siya. Pag may sounds, maliwanag naman yung sounds niya.
Ayun, paminsan-minsan nagsi-0-0 siya. Okay na rin siguro, pero check pa natin. Hindi man umiinit yung transistor nyo, bahagya lang umiinit. Para sa mga kapwa ko beginners no, na gustong buuin ito, so mag-iingat lang lagi. Laging gumamit ng series bulb, no? Ayun, hindi natin na i-0-0 yung kanyang kapag wala siyang load. Siguro pag-aaralan ko kung paano gumawa ng lagyan ng trimmer, no? Para sa mga professional, pwede kayo mag-suggest po para magawa po natin na ma-0-0 natin yung kanyang DC offset. So, shout out po sa lahat, no? Maraming salamat at mag-iingat po lagi.